Hello, I'm Cholo Yaya, and I'm the system analyst, and the programmer is Ron Julius Mercado. At ang aming pong title ay Pharmacy Inventory and Monitoring System. At sa aming pong chapter 1, ito po ang introduction at background of the study. Well, nowadays, lahat ng mga companies, businesses, small or large man, nagre-rely ng heavily sa inventory system. Pero alam na natin lahat na ang inventory system ay napaka-common, pero meron pa ring variations ang inventory system, at yung pinaka-unique lang ang nagsa-stand out. At nag-focus din kami sa inventory system kasi para sa pharmacy ng Kanlubang, which is kaya namin naisipan ng idea gawa ng COVID-19. Unang pumasok sa isip namin, paano 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 ang medical needs ng mga tao kung para mapabilis ang medical needs ng mga tao. At ang tinatakal po namin dito is gumawa ng inventory system para sa pharmacy ng Kanlubang para bumilis po ang distribution ng medical needs ng mga tao through technology. Ang pharmacy ng Kanlubang ay merong 1 admin, 2 external workers and 2 internal workers. At yun po. And then sa statement of problem naman po namin is ito pong time consuming in monitoring inventory of Kanlubang Pharmacy Center. Yung pharmacy po kasi ng Kanlubang Center ay wala po silang existing system. Kaya time consuming ang pila. Yun. At saka naman po ang expanded labor hours in Kanlubang Pharmacy Center. Mas napapatagal Meron time consuming pati labor hours ng mga workers instead of mapabilis na lang. Since manual nga sila, mas napapabagal sila. And then, ang third SOP naman po ay long time process of sales report in Kanlubang Pharmacy Center. Mabagal po ang pag-process ng sales report, which na nangyari ay sandamukal na workload. And then the last one is excessive human errors in adding products. Kahit saan naman po merong human errors, hindi naman maiiwasan. Pero ang tinutulong ng technology is para hindi ma-terminate yung excessive na human errors, kumbaga para mabawasan, to mitigate. At ang objective of study naman po, ito po natakal po niya yung 4 na SOP. Ang number 1 is to develop a system that can save time in monitoring inventory. And then the second one is develop a module that can easily calculate sales report. At yung number 3, create a system that can minimize human errors. Ito nga pa yung human errors. Itong system na ito, mas mapapadali na yung process para mabawasan na din yung human errors at ma-minimize ito. At to design and develop a system that can reduce labor hours. And then sa scope naman po and limitations. Unahin ko po yung sa scope. Dito po yung monitoring of sales. Product details including expiration. Managing stocks, update inventory. At paano naman po sa limitations? Ang admin lang po ang makakagamit ng system. Siya lang po ang authorized to operate the system. Pero ang manager din po ay pwede gumamit. Siya po ang pwede mag-check ng sales and reports. Yun po. At ang pangalawang limitation niya po ay limited lang po yung products ng 2020 to 2021. So, pag umabot na po ng year 2022, kailangan na pong ng maintenance po ng system. At ang chapter 2 po namin ay review related of literature and studies.
Sa nakuha po namin literature and studies, napag-compare po namin at nakuha po kami ng mga idea sa iba pong mga literated studies, kagaya po ng mga thesis po ng ibang colleges, like sa ibang schools na napagko-compare po namin. At napakalaki pong idea na makuha po ng mga idea sa mga studies, sa review-related studies. Sa literature naman po ay makikita po yung uniqueness po ng system namin sa iba pong mga system na kagaya din pong inventory, pero meron pa rin po yung tatawag po namin, nabanggit ko po kanina, variations na may uniqueness pa rin po ang bawat system. At ito naman po ang conceptual framework para sa chapter 2. Dito po yung input knowledge requirements, search from net, conducting a survey, business knowledge, interview the client. And sa software requirements naman po, Windows 7 or higher, CSS, PHP, SAM server, Sublime Text 3, JavaScript. At sa hardware requirements naman po is, usually, alam mo po na natin, PC, keyboard, and mouse. At sa process naman po, andito po yung planning po na aming kinandak na the searchers go to retailers, conduct some interview, gather. Dito po kami nag-gather ng information, na-meet po namin yung client ng pharmacy sa Kanlubang. Doon po nabuo yung data gathering bago po namin nabuo yung system. And the designing naman po, gamit po ko ng Sublime Text 3, PHP, SAMP, and MySQL. As a developing naman po, RAD model, define requirement, prototype, receive feedback, final software, yun po. At sa maintenance naman po is system administrator, yun nga po, ang admin lang po ang authorized na gumamit ng system. And can administrate sales inventory system. Yun nga po, yun lang po ang maintenance. Ang maintenance lang po is sa admin, and then kung may kailangan pa po sila, pwede naman po kami tawagan na lang. At ang output po is pharmacy inventory and monitoring system. And para po sa aming chapter 3, ito po yung RAD, Research Methodology. Nagamit po namin yung RAD kasi po eligible po siya. Kasi umabot po siya sa short span time ng 2 to 3 months po na paggawa ng system. In need po kasi ng 2 to 3 months. So, pasok po yung RAD. At saka nagko-focus din po kasi yung RAD sa description na rin po na nakafocus po siya sa user design, construction, which is, yun po ang specialty namin na design, pati sa coding. Nakatulong din po ang RAD model sa pag-gather po namin ng information, which is sa feedback po ng mga customer at ng client. So nag-gather po kami through the steps of RAD. And ang RAD ay iterative model. So isa siyang step by step na concise siya. And then ito naman po ang aming project designs, case diagram. So dito po nag-work, ito po yung customer, buy items, refund items, payment. And sa cashier naman po ay print, receipt, manage sales. Ito naman po ang function ng manager ay ang manage inventory and print report. Ito naman po sa context diagram. Ang admin po ang server receipt, staff registration po muna sa login, and then project purchase, server receipt, tapos dadaan sa customer. Yun po. As a database normalization naman po, andito po yung users, manufacturers, products, payment detail, payments, orders, activity, customers, inventory. Dito naman po sa flowchart, since ang admin lang po maka-access, sisimula po sa start, admin password, login, and then pupunta sa items cart, pero pwede rin siya bumalik sa home, and then add new item, check siya sa item list, at pag mag-add naman po ng new stock, ay pupunta po sa product profile,
So, ito po sa product profile. And then sa print stock report, mati-check din rin po doon ng stocks. And then sa pag-expired po ng items, nakikita po sa expired item list at pwede po mag-log out. And then for our pre-survey results naman po, nag-conduct po kami ng 50 respondents ng manual survey, pre-survey. At nandito po ang criteria, stock and sales. Ang average interpretation po sa letter A is 1.96, which is disagree. And then the letter B, paperwork, makita po, meron po undecided, pero nag-interpretation po din po siya ng average ng 2.22, disagree. And then sa letter C, management, 2.62, undecided. And then sa criteria, letter D, convenience, ang average po niya ay 2.16, interpretation po ay disagree. And sa total average naman po ng the last, letter E, recommendation is 2.31, disagree. Kinonduct po namin ang research po namin sa 50 respondents around the area ng Cabuyao, Laguna. Ang 15 respondents po na ay mula po sa worker ng City Health Office, sa Panapo System, at 35 respondents po ng citizen ng Canlubang. Ito po yung Likert scale. Ito po yung results. Ang range po ay 1, strong disagree, 2, disagree, 3, undecided, 4, agree, strong disagree, and 5. Ito naman po yung aming line graph results. Stock and sales. Question number 5, 4, 3, 2, 1. Sa paperwork, marami po ang sumagot ng question number 5 ng 2.32. At sa paperwork, letter C, management, ito po yung graph results, convenience, and recommendation. Ito po yung average ng results ng question ng category. And then, para naman po sa amin pie graph survey results, ito po sa question number 1, which is, ang sumagot po ng unsatisfied is 46%, which is siya may pinakamataas, at pinakamababa naman po is number 4, which is 6%, number 3, 20%, and number 2, 28%. And for the question number 2 naman po sa stock and sales is 1 and 40. 1 po ang 40% po ang pinakamadami sumagot. So number 3, and so on, so forth. Ito lang po yung sa B paperwork po namin. As you can see po, bumagsak po yung survey, marami pong nag-disagree o nag-mark ng poor. Si management, convenience, recommendation, and the presentation.